Sa pakikipag-ugnayan niyo po sa DOST Pag-asa, may possibility daw po ba na iakyat ito sa Alert Level 4? Sa base po sa pakikipag-ugnayan natin sa PHIVOLCS, ang sabi po nila, pag-aaralan nila sapagkat kung sa seismic amplitude count, yung nakaraang mga buwan, nasa around 2K lang siya. Pero nung araw na yon ng Sabado, umakyat siya ng 65K. So sobrang taas po. Pero nagtagal lamang po ito ng mahigit isang oras at kalahati. And bumalik po siya dun sa 2K na amplitude count. So pag-aaralan natin whether magpatuloy yung ganong behavior, Oo. siguro ang ire-recommend nila is to adjust yung evacuate natin from hindi na lang yung 6 kilometer within the 6 Dadagdagan. kilometer radius, Opo. pati 7 isasama na po natin. Pero as to itaas yung alert level, hindi pa nila ina-advise or wala pang indication daw mula sa PHIVOLCS. Pero ngayon po dahil dyan sa aktibidad ng Bulkang Mayon na yan, safe pa naman po ba yung outside, sabihin na natin kung 6 kilometer pero ngayon iba-iba yung galaw niya, okay pa kung hindi pa ito i-adjust sa ngayon? Actually, ma'am, hindi po talaga natin masisiguro yung behavior ni Mayon Volcano. Katulad nga nung nangyari nung Sabado, normal siya for the past few weeks, for the past few months. Ganun lang yung averaging ng tremors and then seismic activity. Tapos biglang umangat siya ng napakalaki, napakataas dahil sa na nag-cause ng PDCs. So, mahirap po talaga, hindi natin masasabi, mahirap. Oh. Sir Oscar, ang sabi nyo kanina, nasa 30,000 yung apektado pero ang karamihan sa mga iba ay bumalik po sa kanilang mga tahanan. Paano natin sinisiguro na sinusunod po ng iba, lalo yung mga nasa 6-kilometer danger zone? How are we making sure na wala na po talagang tao dun sa area na yon? Yung sa 6 kilometer, within, yung mga residents po natin, within the 6 kilometers permanent danger zone, nasa loob po sila ng evacuation centers ngayon. Yung nabanggit po natin na number kanina, na bilang, yung po yung mga tao na nasa labas ng 6 kilometer permanent danger zone, ngunit naapektuhan nung ashfall. So wala po sila sa evacuation centers talaga. Kaya medyo malaki rin po yung bilang natin. Okay. Dito po sa binabanggit ng PHIVOLCS na lava flows, rock falls, volcanic earthquake, maging yung sinasabi ni Manong Ted kanina na pyroclastic density currents, alin po dito ang major concern and hazardous talaga for the residents ang binabantayan nyo sa ngayon? Yun nga po, patuloy yung pagbuga niya ng lava. Katulad ng na-mention kanina ng ating kasamang reporter, yung lava na po yun, nagkukos siya ng pag-collapse. And then yung ng lava flow, pag-collapse ng lava flow, yun po yung nag-create ng pyroclastic density current na nagkukos ng ash clouds. Yun po yung tumama sa bayan ng Camaligen, Ginubatan na talagang nag-cause. Ngayon, pinaharap natin na problema yung ashfall na yun. As to eruption naman, yung hindi naman natin masyado tinitingnan yung scenario na yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.